Magandang hapon. Mabibilis sa balita kasabay na uwian, hapunan at pahinga. Mga up-to-date na balita ngayong araw ng Lunes. Garantisadong mabilis lang to. Panibagong transport strike na naman ang ikakasa ng mga grupo ng tsuper ng jeepney. Itataon ito ngayon sa bugso ng mga pasahero sa paparating na mahal na araw. Sigaw nila, mabagal ang aksyon ng administrasyon para tugunan ang krisis sa langis. Narito ang report. Patuloy na kinakalampag ng mga grupo ng mga tsuper at operator ng jeepney ang pamahalaan dahil sa patuloy na pagsipa ng presyo ng produktong petrolyo. Mayroon na ring No to Oil High Coalition na binubuo ng mga transport, commuter at labor groups. Malawakang tigil, pasada at welga ang ikakasa ng manibela at piston kasama ang iba't ibang sektor tulad ng TNVS, UV Express at motorcycle taxi at delivery riders sa darating na March 26 to 27. Panahon kung kailan dadagsa ang mga biyahero sa paparating na mahal na araw. Sama-samang magmamarcha mga ito mula Welcome Rotonda sa Quezon City hanggang Menjola sa Maynila. Ang kawawang jeepney driver na dati kumukonsumo lamang ng 1,200 hanggang 1,400 a day. Sa 30 liters, ngayon po 3,000 ng mahigit. Kaya halos 50 pesos na lamang po. Swerte na lamang kung sa 12 oras, 14 na oras, may maiuwi kaming 200. Hinaing ng mga grupo ang kawalan ng aksyon ng pamahalaan sa isyu ng pamasahe. Kabilang sa kanilang mga panawagan ang pagbabasura sa excise tax at value-added tax sa langis. Gayon din ang pagbuwag sa oil deregulation law. Sinasamantala raw ng malalaking oil companies ang tensyon sa Middle East. Gayon dapat ay may reserba pa sa supply ng langis. I-roll back sa halagang 55 pesos. Bakit nga ba 55 pesos? Ito po yung last price bago po nagkaroon ng US aggression. Ano yung ibig sabihin yan? Bago ng gera ang US, ay 55 po yung presyo ng bawat litro. Yung kasunod niya, yung pangatlo, yung pagbasura sa oil deregulation law, sa ilalim po ng oil deregulation law, ay pagsuko mismo ng gobyerno ng kanyang authority para kontrolin yung pagtaas. Kaya sa ngayon makikita nyo, yung taas ng presyo ay halos linggo-linggo ay nagbabago ang presyo ng petrolyo. Giit ng koalisyon, hindi sila titigil na kalampagin ng gobyerno hanggat hindi natutugunan ang kanilang mga hinaing. Ngayong ramdam na ng mga ordinaryong Pilipino ang epekto ng sigalot sa gitnang silangan, inanunsyo ng Malacanang na bumubuo na si Pangulong Marcos ng isang komite na tutugon sa mga isyu na dulot nito. At live mula sa Malacanang si Michelle Guiliang. Michelle, ano ang magiging papel ng komite na yan? Ralph, bagamat sinabi ng Malacanang na wala pang krisis sa langis sa Pilipinas ngayon, bumubuo na ng isang crisis committee na tutugon sa nakaambang malawakang epekto ng mataas na presyo ng langis. Nasa finalizing stage na si Pangulong Bongbong Marcos sa pagbuo ng isang crisis committee ayon sa Malacanang. Ang komiting ito raw ang tututok sa mga hakbang para maibsan ang epekto na nagpapatuloy na gera sa Middle East. Bago pa po may nagsuggest na gumawa ng crisis committee, nag-utos na po ang Pangulo na maggawa officially ng crisis committee. So hintayin na lamang po natin ang dokumento if na-finalize na po. Bagamat tumanggi muna sa ngayon ang palasyo na magbigay ng kompletong detalye sa magiging papel ng komite, sinabi ni Castro na isang mandato nito ang tiyakin ng sapat na supply ng pangunahing bilihin ng mga mamamayan. Ito po ay tututok, lalong-lalo na kung ano ba ang pangangailangan ng ating mga kababayan, paano hindi mapuputol ang supply ng ating mga pangangailangan sa oil, sa fuel at sa mga pangunahing pangangailangan ng ating mga kababayan. Ipinunto pa ni Castro na hindi pa masasabing may krisis sa langis ang Pilipinas. Anya, sapat ang supply ng langis sa bansa at patuloy ang pakikipag-usap sa ibang bansa para makakuha ng bagong stock. Mataas na presyo ng langis lang raw ang maituturing na problema sa ngayon. Muli ring ipinahayag ng palasyo na agad pipirmahan bilang batas ng Pangulo ang panukalang batas na magbibigay sa kanya ng emergency power na magsuspinde
o magtapyas ng excise tax sa langis sa oras na maipasa na ito ng Kongreso. Layo ng panukala na mapababa ang retail price ng langis na nagpapahirap ngayon sa maraming transport worker. Ngayong halos kalahati na ang nawawalang kita ng mga driver dahil sa taas ng presyo ng petrolyo, bakit nga ba pinigilan ng Pangulo ang pagpapatupad ng taas pamasahe ng LTFRB? Nauna na pong tulungan ang transportation sector. So ngayon po, ang mga mananakay natin, wala naman po sila natatanggap na anumang fuel subsidy. So binabalanse lamang po ng Pangulo sa ngayon. Sa ngayon, tuloy-tuloy ang pamimigay ng 5,000 pesos cash assistance ng DSWD sa mga tricycle driver. Susunod na mabibigyan ng mga driver ng TNVS at jeep, pati na mga delivery rider. Ralph, sa ibang balita naman dito sa Malacanang, personal na sinalubong ni Pangulong Bongbong Marcos ang higit 300 Pilipinong pinili muna magbalik bansa dahil sa kaguluhan doon sa Middle East. Nangamusta at nakipagkamayan pa ang Pangulo sa kanila matapos lumapag ang kanilang chartered plane mula sa Riyadh, Saudi Arabia, patungo nga dito sa Villamor Air Base sa Pasay City. Sinabi ni DMW Secretary Hans Leo Kakdak na lahat ng na-repatriate ng mga Pinoy ay mabibigyan ng financial assistance. Pwede rin naman daw silang bumalik sa kanilang employer abroad hanggat sila ay may valid employment visa. Balik sa iyo, Ralph. Maraming salamat, Michelle, live mula sa Malacanang. Sa iba pang mga balita, presyo ng produktong petrolyo muli na namang sisirit ngayong linggo. Bulkang Bulusan itinaas sa Alert Level 1 matapos makapagtala ng mahigit 400 volcanic earthquakes mula March 15. At paghahanda sa warm at dry season, inanunsyo na ng Pag-asa. Muling sisipa ang presyo ng mga produktong petrolyo bukas sa patuloy na gera sa Middle East. Maglalaro sa 16 pesos kada litro hanggang 18 pesos kada litro ang dagdag presyo sa diesel, habang 9 pesos hanggang 11 pesos kada litro sa gasolina. At 15 pesos naman hanggang 18 pesos ang itataas sa kada litro ng kerosene. Pinayagan na ng Department of Energy ang importation ng petrolyong may Euro 2 standards na mas mababa sa kasalukuyang Euro 4 standards na available fuel sa bansa. Dahil dito, posible nang umabot ng hanggang 128 pesos ang per liter ng diesel habang 110 pesos per liter naman ang sa gasolina. Itinaas ng PHIVOLCS sa Alert Level 1 o Low Level Unrest mula sa Alert Level 0 ang Bulkang Bulusan sa Sorsogon nitong March 22 matapos magtala ng mahigit 400 volcanic earthquakes mula pa nitong March 15. Ayon sa PHIVOLCS, ang nasabing mga paglindol ang dahilan ng mahinang pagsingaw at panandali ang pag-impis sa katimugang bahagi ng nasabing bulkan. Paalala ng ahensya, ipinagbabawal na ang pagpasok sa 4-kilometer permanent danger zone at pagpapalipad ng anumang aircraft malapit sa tuktok ng bulkan. Inabisuhan din ng PHIVOLCS sa mga residenteng nakatira malapit sa lambak at ilog na maging alisto sa sediment stream flows at lahar kung sakaling magkaroon ng malakas at tuloy-tuloy na pag-ulan dahil maaari ito magdulot ng phreatic eruption. Inanunsyo na ng Pag-asa na tapos na ang amihan season, ibig sabihin simula na ng warm and dry season sa bansa o ang tag-araw at nagkakaroon na ng transition papuntang summer season. Inanunsyo ito ng Pag-asa kasabay ng World Meteorological Day. Nag-issue na kami ng statement na sabi na kanina on the termination of the northeast monsoon and preparation for the warm and dry season dahil ang weather pattern ngayon, nandyan na yung indication na tuluyan ng humina ang amihan. Kagaya po ng pag-develop ng high pressure area na ito yung nag-trigger na ang prevailing wind ay mula sa silangan or easterlies. Although hindi naman completely nawala talagang amihan, may mga portion pa sa ibang country like extreme northern Luzon, makaranas ng hangin mula sa northeast. But generally, ay nagtapos na ang northeast monsoon season. Kasabay ng pagsisimula ng tag-init, inaasahan ang patuloy na pagtaas ng heat index hanggang buwan ng Mayo. Ang heat index ay tumutukoy sa init na nararamdaman ng katawan.
Bagamat posible pa rin ang mga pag-ulan at panakanakang pagkidlat at pagkulog sa ilang lugar. Bilang paalala, hinihikayat ng Pag-asa ang publiko na uminom ng sapat na tubig, gumamit ng proteksyon at huwag magbibilad sa araw. Sa sports balita, Pinay tennis sensation Alex Ayala excited makalaban si Carolina Muchova sa susunod na round matapos talunin si Magda Linette sa round of 32 ng Miami Open. Mabilis sa balitang hatid ni Enzo Laca. Dinomina ni Pinay tennis sensation Alex Ayala ang laban nito kontra kay Magda Linette sa round of 32 ng Miami Open. Nagpalitan ng skor ang dalawang netter sa first set. Nakuha ni Ayala ang unang set 6-3. Tinangka namang kunin ni Linette ang second set pero nanaig pa rin si Ayala 7-6 para umabante sa susunod na round. Sa postgame interview, sinabi ni Ayala na tinatagan niya ang sarili sa second tie break sa second set. I think I just told myself to be brave. Just do whatever I could. I tried to go for my shots and they were effective, luckily. Kinuwento naman ni Ayala na pinanood niya ang isang finals match ni Carolina Muchova at na-impress sa inilaro ng Czech tennis player. I'm really excited. I haven't thought about it much. I haven't had time to think about it much, but she's obviously a great player and is doing really well. A couple of years back, I watched one of her finals and I was really impressed. So to be put in a position to compete against her is a real privilege and gonna be a test for sure. Enzo Laca, All TV News, Channel 2. At yan ang mga balitang nakalap ng All TV News ngayong hapon. Para sa iba pang balitang mabilis, bisitahin ang aming website, alltv.ph/news. I-like at i-follow din ang aming social media accounts. Mapapanood nyo na rin po kami sa Planet Cable Channel 3. Ako si Ralph Lopez. Magandang hapon.